Giving is a demonstrated affection. Ang giving po, ito po ay demonstrated affection. Meaning, ito yung pong masasabi po natin na talagang pag-ibig na naipapahayag. Diba? Kasi pag nag-usap tayo ng pag-ibig, ang level ng pag-ibig ng marami doon po sa pagsasalita. Diba? There are so many people na nagmamahal lang always sa salita. Mga kapatid, siguro po for you to better understand me sa puntos na ito, ang ating pong pinaka po ito, number one, na masasabi nating pinakadakila na ihemplo ng pagbibigay ay walang iba kundi ang Diyos. Amen? Yes, wala pong hihigit sa Diyos sa usapan po ng pagbibigay. And I would like to use a very familiar verse, mga minamahal. John 3:16. Ang sabi po ng John 3:16, for God so loved the world. Mga kapatid, gusto ko muna pong himayin po natin siya. Ang sabi po, for God so loved. I want all of you to feel and to please understand the idea of that statement or words. For God so loved the world. Pagka sinabi pong so loved, may emphasis po yan, mga kapatid. Loaded. Very loaded po yan. Hindi po basta minahal lang ng Diyos ang tao. Hindi po basta mahal niya lang tayo. Ang sabi po ng Bible, sapagkat gayon na lamang. Meaning to say, this is a very much emphasized love. Sobrang in-emphasize yung pag-ibig ng Diyos na yung katangian nito. Remember? Immeasurable, incomparable, incomprehensible. Naalala niyo po yan? Diba? Yan ang pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, hindi kayang sukatin. Diba? Maliwanag po eh. Immeasurable, hindi kayang tapatan. Incomparable. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends, mga kapatid. At alam niyo po, ito po'y incomprehensible because sa human side, it is very easy for us to love those people na masasabi po nating lovable. Hindi po ba? So minsan nga po, yung mga nagmahal na sa atin, hindi pa natin magawang mahalin ng matindi eh. Di po ba? Pero yung para mahalin po yung mga unlovable, katulad po ng bawat isa po sa atin, hindi natin deserve ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sa usapin na yan, grace ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi natin deserve ang love ng Diyos, but listen, minahal tayo ng Diyos. And you know what? Hindi lang basta pagmamahal, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Wow! Doon pa lang dapat matinag na po tayo. So akin pong binigyan ng napakadiing pahayag sa inyo ang patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Pero ang tanong ko po sa inyo, yan po ba'y sinabi lang? Yan po ba ay ipinahayag lang? Sinabi lang po sa salita? Hindi ba maliwanag po yung sabi ng verse? Na yung pong katibayan ng matinding pag-ibig, yung napakatinding pag-ibig ng Diyos, pinatunayan sa akto ng pagbibigay. Amen? Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, na ang giving po, it is a demonstrated love. Ang pagbibigay po, demonstration po ito ng tunay na pagmamahal. Bihirang-bihira siguro na makakakita kayo ng isang tao na nagmamahal na hindi nag-iisip kung ano ang maibibigay. Ang pagmamahal po ay ibinaback up ng tinatawag nating akto ng pagbibigay. That is why ang puntos natin, giving is a demonstrated love. Mga kapatid, walang makapagpapasinungaling na talagang sobrang inibig tayo ng Diyos at napakalaking foolishness kapag pinagdudahan pa po natin ang pag-ibig ng Diyos because very clear, ang John 3:16 ang nagsasabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Napakatindi ng pag-ibig ng Diyos at iyan po ay napagtibay sapagkat ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. His well-beloved Son.
His only begotten Son. Just try to imagine. Gaano katindi yung pag-ibig na yan? So kaya ito po ang isang bagay na dapat maunawaan nating lahat. Now, itong psalmist, sa ating pong pinag-aaralan, ang sabi niya sa verse number 12, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Ano ba yung unang pabor na naranasan niya sa Diyos na binanggit sa chapter na ito? Hindi ba sa opening ng chapter ng ating pong teksto, ang sabi po, I love the Lord because He hath heard my voice and my supplication, because He hath inclined His ear unto me. Therefore will I call upon Him as long as I live. Ang sabi niya, I love the Lord. Yan ang dapat maging epekto sa iyo. Yan ang dapat maging impact sa iyo. Yan ang dapat maging resulta sa iyo. Yan ang dapat ibunga sa buhay po natin. Na kung ikaw ay naniniwala na napakabuti ng Diyos, ang dapat po, mahalin po natin ng Diyos. And for me, I can say that giving is a demonstrated affection. Ito yung pag-ibig na hindi salita lang. Diba? Mga kapatid, alam po natin na sa ilang mga ilustrasyon, sa human side, ang aking pong puntos ay napakatibay. Tingnan niyo po ang lalaki na nagsimulang ma-inlove. Kung ano-ano po pinagdadadala kapag ka nanliligaw. Tama? At minsan nadadamay pa ang mga kasambahay. Tama po ba? Bakit? Kasi yung talagang nararamdaman niya, hindi niya po pwedeng kimkimin lang po yan eh. Hindi po. Alam niyo kung ano pinakawalang kwenta? Ito po yung kulog na pag-ibig. Diba? Yung pag-ibig na kinikimkim, mga minamahal. Sana po una sa lahat, sa Diyos. Huwag nating kikimkimin po yan. Huwag nating ikukulob yan, mga kapatid. Ang tunay na pagmamahal, hindi po pwedeng pigilin po yan. Kumakawala po yan. At ang pagiging, masasabi po natin, ang kapahayagan po ng tunay na pagmamahal ay ang kaisipan na magbigay. Yes. Kaya sabi ko po, ang giving, magiging problema lang po yan sa mga hindi nagmamahal. Pagka nagmamahal po, kahit nga hindi mo sabihan, diba? Kusa po yun, mga kapatid. Kusang nag-iisip po yan. Ano kaya ang pwede kong ibigay? Diba? Bakit? Kasi gusto kong maipadama ang aking pagmamahal. Minsan nga nakaka-request ka pa di po ba? O minsan, nagpapa-request ka pa, diba? Kapag ka ikaw yung nagmamahal, tinatanong mo doon sa taong mahal mo, ano ba gusto mo? Tama po ba? At iniisip natin, ano kaya ang pupwede na maibigay doon sa minamahal natin? Kaya nga sabi ko, kung tayo po'y mag-uusap sa buhay po natin, sa gawain ng Panginoon, una, kanino bang gawain po yan? Gawain po ng Diyos yan. Pag tayo po magbibigay sa gawain ng Diyos, ano po ang ating pong issue dyan? Puso. Ang magbibigay para sa gawain ng Diyos ay yung nagmamahal sa Diyos, yung nagpapahalaga sa Diyos. At sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid, yung pong ating pong pagkilala at pagkaunawa sa kabutihan ng Diyos, dapat nagdadala po sa atin, nagbubunsod po sa atin sa kaisipan na kung ano kaya ang pwedeng i-render natin sa Panginoon. At ngayon, ang pinag-aaralan po natin is rendering through giving. At ang ating pong dapat matutunan ngayong gabing ito ay yung katotohanan, pagmahal mo ang Diyos, hindi po problema ang giving. So ito po ay masasabi po nating demonstrated love. Ang ating pong nabasa ay sulat po ni Haring David, di po ba? At alam niyo po ba na very consistent po yan because sa laging sinasabi ko po sa inyo, nung si David po ay nagnais na itayo ang bahay ng Panginoon at hindi pinahintulot ng Diyos dahil nga madugo ang kanyang kamay. Ang sabi po, for thou art a man of war and has shed blood. So ano ang sabi ng Diyos? Instead, pinili niya si Solomon, the son of David. Pero tingnan niyo po ang sabi ng verse number 20, chapter 29, verse number 1. Furthermore, David the king said unto all the congregation, sa mga gusto pong sumunod, 1 Chronicles chapter 29. Verse number 1. Furthermore, David the king said unto all the congregation, Solomon, my son, whom alone God hath chosen, is yet young and tender, and the work is great. For the palace is not for man, but for the Lord God. Bakit ko po binasa yung verse number 1? Because I believe may bearing po yun.
For me, meron pong bearing yung pong pagdidiin sa usapin na ang pinag-uusapan natin hindi sa tao, kundi sa Diyos. Ang sabi po ni King David, "For the palace is not for man, but for the Lord God." Sa verse number 2, "Now I have prepared with all my might for the house of my God the gold for things to be made of gold, and silver for things of silver, and brass for things of brass, and iron for things of iron, and wood for things of wood, onyx stones and stones to be set, glistering stone and of diverse colors, and all manners of precious stones and marble stones in abundance." Kapatid, grabe po. Matindi po yung mga ikinasa ni David. Yung talagang willing niyang i-offer. Anong motivation? Anong motivation? Bakit po? Verse number 3. "Moreover, because I have set my affection to the house of my God, I have of mine own proper good of gold and silver, which I have given to the house of my God, over and above all that I prepared for the holy house." Nakakasunod po kayo, mga minamahal? Tingnan po ninyo ang isang tunay na maka-Diyos na totoong umiibig sa Diyos ay magpapahalaga sa mga bagay ng Diyos, magpapahalaga sa bahay ng Diyos. At ang katibayan ng pagpapahalaga ay ang willing niya na ibigay. Pero sa usaping ito, why do you think kailangan pa naliwanagin po ng Biblia po sa atin yung verse number 3? "Moreover, because I have set my affection." So, issue ng affection po ito. Yung iba po kasi, pagka pinag-usapan ng giving, hindi affection ang umiiral eh. Parang infection ang dating, mga minamahal. Di ba? Parang nabavirus pag pinag-uusapan ng giving. Mga minamahal, tatandaan niyo po ito. Ang usapan ng pagbibigay ay masasabi nating usapan ng pagmamahal. Yan ang dahilan ko kung bakit hindi ako gumagamit ng puwersa sa church. Hindi po tayo nag-a-apply ng compulsory giving. Hindi po tayo nag-on the spot ng kahit sino po. Bakit? Because for me, hindi ko kailangan diskartihan yan. Ang kinakailangan lang po matuto ang mga mananampalataya ng pagkilala sa kabutihan ng Diyos. At ang kinakailangan lang po maabot ng mananampalataya ang tibok ng puso, ang puso na totoong umiibig sa Diyos. Pagka ang mga mananampalataya ay may tunay na pag-ibig sa Diyos, mga minamahal, makikita nyo na yan po yung mga cheerful giver, mga kapatid, na nagbibigay na ang sasaya pa. Verse number 9, 1 Chronicles chapter 29. "Then the people rejoiced, for that they offered willingly." Walang pilitan. Amen? Walang pilitan. Pero ba kayo nakitang nagmamahal na pipilitin mo pa? No! Pagka nagmamahal yan, mga kapatid, yun ang pinakamalakas na puwersa sa buhay niya, yung pagmamahal na ito. Dahil ito ang masasabi nating tulak ng aking puso. Ito ang pintig ng aking puso na kahit na malayo yan, malayo man, malapit din, pilit ko ring mararating. Amen? Ibang-iba eh. Pagka ang pinag-usapan, pagmamahal eh. Uy, ang laki-laki naman ang ibinigay mo. Alam mo ba, sa kadakilaan ng Diyos sa buhay ko, talagang sobra. Yung pagmamahal ko sa Panginoon, wala akong hindi kayang ibigay sa Diyos. Walang halaga na katapat yung pong pag-ibig ko sa Diyos. Sapagkat kung iisipin ko lang kung sino ako, pero sa kabila nun, niligtas ako ng Panginoon, nilingap ako ng Panginoon, pinatawad ako ng Panginoon. Mga kapatid, alam niyo po, kung meron pong dapat tayong mahalin, yan po ay ang Diyos. Amen? So, importante po. Ang sabi ng verse number 9, "Then the people rejoiced." Bakit? Kasi ang ihemplo nila si David eh. "Moreover, because I have set my affection to the house of my God." Dahil po naramdaman nila, puso po talaga ito. Kaya dito po, maliwanag na ang giving ay kapahayagan ng puso. Again, it is a demonstrated affection, mga kapatid. A demonstrated love. Hindi kuyom na pag-ibig, kundi hayag na pag-ibig. At ang pagbibigay ang isang pagpapahayag ng tunay na pag-ibig. Hindi lahat ng nagbibigay, nagmamahal, pero lahat ng nagmamahal, for sure, magbibigay. Amen? "Then the people rejoice, for that they offered willingly." Listen to this, issue ng heart eh. "Because with perfect heart, they offered willingly to the Lord, and David the king also rejoiced with great joy." O di affection talaga,
puso talaga, ikaw, kaibigan, kapatid, kamusta po tayo? Hindi ba pag nag-uusap ng giving o nagpipreach ang pastor mo tungkol sa giving, hindi ba parang nai-infect ka? Infection ang dating sa'yo? Mga kapatid, at ang matindi pa niyan, sa sobrang tindi po ng iyong pagka-negative, hindi lang infection, may inspection pa mga kapatid. So dapat maintindihan po natin na sa usapan ng puso, matindi talaga po yan. Verse 17, 1 Chronicles chapter 29, verse 17. Ang sabi po ni David, I know also, my God, that thou triest the heart and hast pleasure in uprightness. As for me, in the uprightness of mine heart, I have willingly offered to all these things, and now have I seen with joy thy people which are present here to offer willingly unto thee. Pag ang church ay church na umiibig sa Panginoon, ang isa sa masayang tanawin sa church na yan, giving. Amen? Offering, ang isang mahalagang bahagi po dyan. Kaya tayo natatawa minsan, kasi nung nag-online tayo, ako kasi, hindi talaga mahalaga sa akin. Kundi talagang ang masyadong eagerness ko po, yung may pangaral ng salita ng Diyos, meron po mga nagsasabi pa wala pa pong offering, wala pa pong giving. Alam nyo, yung iba nga patakas Yung iba nga hanggat maaari, Diyos to, nasa ganitong sitwasyon tayo, pwede nang hindi. Ibang-iba Kaya sabi ko po, kahit walang nakakakita, pagka totoong nagmamahal sa Diyos, laging may paraan para po magbigay. Giving is a demonstrated affection.